Ginamit ni Sai ang Super Beast imitating drawing technique niya para gumawa ng maliliit na daga at pinascout ang Tenchi Bridge. Nang makumpirma niyang walang bitag o tao roon at walang nakatagong Akatsuki, ginamit ni Yamato ang wood release transformation technique para mag-anyong Hireko, ang puppet ni Sasori, gamit ang larawan mula sa Senogekure. Matapos gayahin ang boses ni Hireko, tumungo na si Yamato sa tulay habang sina Sai, Naruto, at Sakura ay nagmamasid mula sa likod ng isang bato. Hindi nagtagal, dumating na ang spy sa parehong oras na si Yamato. At hindi ito basta kung sino, si Kabuto Yakushi mismo, ang dating medical nin ng Konoha. Ipinaliwanag ni Kabuto na kakagising lang niya mula sa sleeper spy ninjutsu ni Sasori, at muntik na siyang mahuli ni Orochimaru habang tinatakasan ito para makarating sa tulay. Gusto sanang lumapit ni Naruto kay Yamato para marinig ang usapan nila, pero ipinaliwanag ni Sakura na dahil sa malakas na hangin, hindi lang nila marinig si Kabuto, hindi rin sila maririnig ni Kabuto. Kaya mas mabuting manatili sila sa pwesto nila. Ang hindi nila alam, si Orochimaru mismo ay nagmamasid din sa tulay. Tinanong ni Yamato kung nasaan si Orochimaru at Sasuke. Sagot ni Kabuto, may isang lihim na hideout si Orochimaru hindi kalayuan sa tulay. Nang humingi siya ng bagay na ipinangako ni Sasori, napagtanto ni Yamato na hindi niya kayang panatilihin ang palabas ng matagal. Kaya imbes na sagutin si Kabuto, hinugot niya ang kanyang kanay para hulihin ito. Pero bago pa siya makakilos, biglang sumulpot si Orochimaru at ginamit ang kanyang mga ahas para igapos si Kabuto. Tumalon si Kabuto palayo at sumama sa tabi ni Panginoong Sasori. Napaisip si Yamato na pasama siya sa alanganin. Alam niyang masyadong malakas si Orochimaru para labanan niya mag-isa. Pwede siyang makipaglaban kasama si Kabuto, pero malalaman nitong hindi siya ang tunay na Sasori dahil wala siyang puppet skills. Pwede rin siyang humingi ng tulong sa tatlong kasama niya, pero baka tumakas lang si Kabuto. Habang nag-iisip si Yamato, inihanda ni Kabuto ang kanyang chakra scalpel para atakehin si Orochimaru. Pero sa halip na tamaan si Orochimaru, bigla niyang tinaga si Hireko. Naputol ang kahoy na puppet. At lumipad si Yamato sa ere, may hiwang sugat sa kanang braso. Sinubukan siyang patayin ni Orochimaru gamit ang Many Hidden Shadow Snake Hands technique, pero ginamit ni Yamato ang isang bersyon ng body replacement technique gamit ang wood release para makatakas. Nagulat si Orochimaru nang makita niyang may gumagamit ng wood release. Parang may naalala siya tungkol kay Yamato. Tinanong ni Kabuto kung si Yamato ba talaga si Sasori dahil hindi pa niya nakikita ang tunay na mukha ni Sasori. Sinabi ni Orochimaru na hindi ito si Sasori at ipapaliwanag niya kay Kabuto mamaya kung sino si Yamato. Tapos, hinutusan niya si Yamato na palabasin ang tatlong kasama niya na nagtatago. Lumabas sina Naruto, Sai, at Sakura at natuwa sina Kabuto at Orochimaru nang makita silang muli. Interesado si Orochimaru kay Naruto lalo na't Jinchuriki ito ng Nine Tails. Nagtaka siya kung sino nga ba ang mas malakas, si Naruto o si Sasuke. Sa galit ni Naruto nang makita sina Orochimaru at Kabuto, unti-unting naging pula ang kanyang mga mata dahil sa impluwensya ng Nine Tails. Naisip ni Orochimaru kung dapat ba niyang dalhin si Sasuke rito para ipalaban kay Naruto. Samantala, nagsisimula ng lumabas ang chakra ng Nine Tails sa katawan ni Naruto at unti-unti siyang pumapasok sa kanyang one-tailed form. Napanganga sina Sakura at Sai sa gulat habang ang chakra ni Naruto ay kumalat sa hangin. Nang banggitin ulit ni Orochimaru ang pangalan ni Sasuke, lumabas ang pangalawang buntot ni Naruto. Sa bilis na parang kidlat, sumugod siya at binigyan ng malakas na suntok si Orochimaru sa mukha. Napalipad si Orochimaru sa ere at bumangga sa napakaraming puno. Habang pabalik siya sa tulay, napansin niyang natuklap ang isang bahagi ng kanyang mukha na nagpakita ng tunay niyang host body, si Genyomaru. Ginamit niya ang face copying technique para ibalik ang kanyang mukha. Tila natuwa pa siya dahil sa wakas, kumikilos na si Naruto na parang tunay na Jinchuriki. Pansin din ni Kabuto na mas lumakas si Naruto dahil sa kapangyarihan ng Nine Tails. Biglang naalala ni Yamato ang usapan nila ni Jiraiya, Tsunade, at Kakashi sa ospital ng Konoha. Sinabi ni Jiraiya na bukod sa pagkakataong muntik na siyang patayin ni Tsunade matapos niyang silipin ito habang naliligo, ang isa pang beses na muntik na siyang mamatay ay nang pumasok si Naruto sa kanyang four-tailed form. Ipinaliwanag ni Jiraiya na tuwing nagagalit si Naruto, unti-unting lumalabas ang chakra ng Nine Tails at bumabalot sa kanya. Kapag lumalala ang galit niya, lumilitaw ang mas maraming buntot. Pero may limitasyon, hanggang 3 buntot lang niya kayang panatilihin ang kanyang isip. Kapag umabot sa 4, tuluyan siyang mawawala ng kontrol at magwawala ng walang pakundangan. Idinagdag ni Jiraiya na ang bersyon ni Naruto sa four-tailed form ay parang maliit na bersyon ng Nine Tails mismo.
Kapag nangyari ito, sobrang lakas ng chakra na parang sinusunog ang balat ni Naruto, kaya natatakpan siya ng halo ng dugo at chakra. Matapos ang laban, otomatikong gumagaling ang katawan niya dahil sa mabilis na pag-recover ng Nine Tails, pero sa tagal ng ganitong proseso, pinapaiksi nito ang buhay ni Naruto. Nagulat si Tsunade at tinanong kung paano ito posible, kaya ipinaliwanag ni Jiraiya na humihina na ang selyo na nilagay ng 4th Hokage. Kaya mas madali nang lumabas ang chakra ng Nine Tails tuwing nagagalit si Naruto. Sinabi ni Tsunade, Jiraiya, at Kakashi kay Yamato na siya lang ang may kakayahang pigilan si Naruto dahil nasa dugo niya ang kapangyarihan ng First Hokage. Balik sa tulay, napansin ni Orochimaru kung bakit si Yamato ang team captain dahil si Naruto ay isang Jinchuriki. Sinabi niyang dapat maging thankful ang Konoha sa kanyang mga eksperimento. Nang magtanong si Kabuto kung ano ang ibig niyang sabihin, isiniwalat ni Orochimaru na noong nasa Konoha pa siya, kumuha siya ng DNA ng First Hokage at sinubukang itanim ito sa mga sanggol at bata. Sa kasamaang palad o sa kabutihang palad, walang nakaligtas o yun ang akala niya. Bago pa niya tuluyang tapusin ang eksperimento, nahuli siya ng Third Hokage sa ibang lab kaya napilitan siyang tumakas. Ngayon lang niya napagtanto na isa sa mga sanggol na ineksperimentuhan niya noon ay nakaligtas at ang batang iyon ay si Yamato. Naalala bigla ni Sakura ang kahoy na kulungan na ginawa ni Yamato noon at kung paano siya nagtataka kung paano niya nagagamit ang teknik ng First Hokage. Ngayon, gets na niya. Dagdag pa ni Orochimaru, may kakayahan ng First Hokage na kontrolin ang mga tailed beast. At dahil nasa dugo ni Yamato ang kapangyarihan ng First, pinili siya ng Konoha para bantayan si Naruto at pigilan siya kung kinakailangan. Galit na galit si Naruto at sumigaw na ibalik ni Orochimaru at Kabuto si Sasuke sa kanila. Pero sagot ng dalawa, si Sasuke mismo ang nagdesisyong sumama sa kanila. Sabi ni Orochimaru, kung gusto talagang malaman ni Naruto ang tungkol kay Sasuke, kailangan muna niyang bugbugin ang impormasyon mula sa kanya. Sa sobrang galit, mas lalo pang lumakas ang chakra ng Nine Tails at lumabas ang pangatlong buntot ni Naruto. Sa sandaling lumitaw ang pangatlong buntot, sobrang lumakas ang chakra sa paligid na nagbigay ng mainit at nakakapasong hangin sa lahat ng nasa tulay. Napagtanto ni Sai na ang tunay na lakas ni Naruto ay nanggagaling sa demonyong Seliado sa loob niya. Habang nakatitig si Orochimaru sa nagbabagong anyo ni Naruto, ramdam niya ang papalapit na presensya ng Nine Tails mismo. Hindi nagtagal, unti-unting bumuo ng isang malaking chakra vortex sa itaas nila ang tatlong buntot na si Naruto. Galit na galit si Naruto sa kanyang three-tailed form at handa nang sugurin si Orochimaru. Nararamdaman ni Kabuto ang paparating na atake kaya sumubok siyang umatake mula sa likod gamit ang kanyang chakra scalpel. Pero naamoy ni Naruto ang panganib at biglang humarurot ng sigaw. Sa lakas ng chakra na lumabas sa kanya, napalipad si Kabuto pabalik at diretso siyang bumangga kay Sakura na agad nawala ng malay. Hindi pa tapos ang biyahe ni Kabuto, lumipad pa siya papunta sa kabilang dulo ng tulay. Kung saan mabilis na umiwas sina Sai at Yamato. Sa huli, sumemplang siya sa isang puno sa kagubatan. Dahil sa lakas ng sigaw ni Naruto, tuluyan nang nasira ang Tenchi Bridge. Tumalon si Naruto papunta kay Orochimaru na nasa kabila ng tulay pero mukhang may ibang plano si Sai. Nagsabi siya na ito na ang tamang oras para simulan ang kanyang tunay na misyon. Gumuhit siya ng isang higanteng ibon gamit ang Super Beast Imitating Drawing Technique at lumipad papunta sa direksyon ni Naruto at Orochimaru. Samantala, habang bumabagsak si Sakura mula sa wasak na tulay, sinubukan ni Yamato tawagin si Sai para sagipin ito. Pero kahit kayang-kaya niyang gawin, umiwas lang si Sai at hinayaan si Sakura na mahulog. Buti na lang mabilis kumilos si Yamato at ginamit ang kanyang wood release para patatagin ang tulay at sagipin si Sakura bago ito sumubsob sa bangin. Sa kabilang dako, nagtagumpay si Naruto na punitin ang isang braso ni Orochimaru. Pero kalmado lang si Orochimaru at naglabas ng panibagong katawan mula sa bibig niya, parang bagong labas na balat ng ahas. Balik ulit ang kanyang kamay na parang walang nangyari. Tila nababagot pa siya at sinabing hindi pa rin sapat ang lakas ni Naruto at hindi pa niya naabot ang antas ni Sasuke. Sa loob ng kagubatan, ginamit ni Kabuto ang kanyang chakra para pagalingin ang sarili. Napagtanto niya ngayon niya lang talaga naintindihan kung bakit hinahabol ng Akatsuki si Naruto dahil ngayon lang siya nakalasap ng totoong lakas ng isang Jinchuriki. Habang patuloy ang labanan, ang isip ni Naruto ay nagsimulang lumubog sa kanyang kalooban. Napunta siya sa isang madilim at tabigang lugar. Habang unti-unting lumiliwanag ang paligid, nakita niya si Sasuke na tumatakbo palayo. Sinubukan niyang habulin ito pero mabagal siyang gumalaw sa tubig samantalang si Sasuke ay parang naglalakad lang sa ibabaw nito. Habang patuloy na tumataas ang tubig, nahirapan siyang lumangoy at tuluyang nawala si Sasuke sa kanyang paningin.
Bumalik sa kanya ang alaala ng huling laban nila ni Sasuke kung paano siya nabigong pigilan itong sumama kay Orochimaru. Sinisi niya ang sarili dahil sa kakulangan ng lakas para iligtas ang kanyang kaibigan. Nangako siya na hindi na niya hahayaang masira ang kanilang pagkakaibigan. Habang lumulutang siya sa tubig, napadpad siya sa harap ng isang napakalaking hawla, ang kulungan ng Nine-Tailed Fox. Unti-unti siyang hinihigop papasok at doon siya sinalubong ng halimaw. Hinawakan siya ng Nine-Tails sa kanyang malalaking palad at nagsimulang palakasin pa ang kanyang kontrol kay Naruto. Sa tunay na mundo, nagsimulang matuklap ang balat ni Naruto dahil sa sobrang tindi ng chakra ng Nine-Tails. Tuluyan itong nasunog, at ang natira na lang sa kanya ay dugo at pulang chakra. Dahan-dahan, lumabas ang ikaapat na buntot niya, pumasok na siya sa kanyang version 2 form. Napansin ni Yamato at Sakura ang usok na nililikha ng chakra ni Naruto, habang si Sai, na nasa itaas pa rin, ay nagmamasid lang. Naiwan si Yamato sa tabi ni Sakura habang nagpadala siya ng isang wood clone para hanapin si Naruto. Sa sobrang sakit ng transformation ni Naruto, naglabas siya ng napakalakas na alon ng chakra na nagpatamba ng mga puno at nagpasabog sa higanteng inkbird ni Sai. Nakahanap ng proteksyon ng wood clone ni Yamato gamit ang wood locking wall. Kaya ligtas siya sa tindi ng pagsabog. Samantala, nakaligtas din si Orochimaru at tila lalong naiintriga kay Naruto. Nag-iisip siya kung ano ang magiging resulta ng laban na ito. Hindi nagtagal, nakita ng wood clone ni Yamato ang anyo ni Naruto sa kanyang apat na buntot at napamura siya sa sarili dahil hindi niya napigilan ang transformation. Ngayon, wala nang balat si Naruto, wala na rin siyang kontrol sa sarili, at puro dugo at chakra na lang ang bumabalot sa kanya. Bigla siyang naglabas ng isang nakakatakot at nakabibinging alingaw-ngaw na sigaw. Ngayon, seryoso na siya, bumuga siya ng 1,000 ahas at bawat isa may hawak na espada sa bibig. Pero hindi natinag si Naruto. Sa isang kamay lang, naglabas siya ng isang napakalakas na chakra blast na natunaw ang mga ahas at pinatalsik si Orochimaru sa ere. Sa tindi ng laban, hindi makalapit si Sai at ang wood clone ni Yamato. Ngunit nagawa pa rin ng wood clone ipaalam kay Yamato na umabot na nga si Naruto sa kanyang apat na buntot na anyo. Sa kanyang apat na buntot na anyo, sinugod ni Naruto si Orochimaru. Sinubukan ni Orochimaru gamitin ang kanyang mga ahas para atali si Naruto, pero sa isang iglap, natupok lang ang mga ito ng naglalagablab na chakra ng Nine-Tails. Habang unti-unting naluluto na rin si Orochimaru sa init, agad siyang gumamit ng kanyang body replacement technique, lumabas siya mula sa sariling bibig bago pa siya tuluyang maging inihaw. Ngayon, mukhang mas gusto niyang maging ahas kaysa tao, nananatili ang kalahati ng katawan niya bilang buntot ng ahas habang mabilis siyang gumapang papunta kay Naruto. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa mukha ni Naruto. Pero hindi nagpatalo si Naruto, lumabas pa ang isa pang ulo ng fox mula sa kanyang katawan at sinungkit si Orochimaru gamit ang mahahabang kuko ng chakra. Hati sa dalawa si Orochimaru. Pero parang wala lang, agad niyang pinagdugtong ulit ang kanyang katawan na parang laruan lang. Sa kabilang dulo ng wasak na Tenchi Bridge, lumapit si Kabuto kina Yamato at Sakura. Nagtataka siya kung paano nalaman ng Konoha ang tungkol sa kanyang pulong kay Sasori. Sinabi niyang kahit ang ibang miyembro ng Akatsuki ay hindi alam ito. At dahil hindi tipo ni Sasori ang magsalita sa ilalim ng pagpapahirap, maaaring nahuli o napatay na siya. Nang marinig niya kay Sakura na napatay na nga si Sasori, natuwa pa siya. Ayon kay Kabuto, matagal nang may galit si Sasori kay Orochimaru at lagi niyang sinasabing papatayin niya ito. Kaya naman malamang, ipinaalam ni Sasori ang sikreto niyang pulong para ipapatay si Orochimaru bilang huling paghihiganti. Samantala, sa kabila ng sirang tulay, naghahanda si Naruto sa kanyang pinakamatinding teknik ng Tailed Beast, ang Tailed Beast Ball. Habang pinagmamasdan ng wood clone ni Yamato si Naruto, nagtataka siya kung paano pa rin ito nakakagalaw kahit balot na ng sobrang daming chakra ang katawan niya. Maging si Orochimaru ay nag-iisip rin ng pareho, dapat daw ay sobrang bigat na ng chakra na ito para kay Naruto. Habang nilulunok ni Naruto ang mga chakra ball para sa kanyang ultimate attack, bigla nga siyang lumubog sa lupa sa sobrang bigat. Pero kahit ganun, itinira pa rin niya ang Tailed Beast Bomb bilang isang sinag papunta kay Orochimaru. Mabilis na gumamit si Orochimaru ng Triple Rashomon, ang kanyang pinakamalakas na depensa. Pero walang kwenta. Sa isang iglap, naglaho lang ang 3 pader na parang papel sa harap ng Tailed Beast Bomb. Dahil wala nang ibang depensa, napilitan si Orochimaru gamitin ang kanyang huling alas, ang Sword of Kusanagi. Sinubukan niyang itarak ito kay Naruto at kahit na tinamaan niya ito, hindi tumagos ang espada. Sa halip, napalipad lang si Naruto palayo, dumiretso sa ere, at sumalpok sa isang pader malapit sa tulay.
Ngayon lang nakita ni Yamato, Sakura, at Kabuto ang anyo ni Naruto sa apat na buntot at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ayon kay Kabuto, ito na ang pinakamalapit na anyo ni Naruto sa isang ganap na Nine-Tailed Fox transformation. Napalunok si Sakura, kinilabutan siya sa nakakatakot na hitsura ni Naruto. Nakadiin si Naruto sa gilid ng bangin matapos siyang matamaan ng Sword of Kusanagi ni Orochimaru. Pero kahit anong tusok ng espada, hindi ito tumatago sa katawan ni Naruto dahil balot siya ng chakra ng Nine Tails. Nang makita ito, binawi ni Orochimaru ang espada at dahan-daang bumalik sa kanyang katawan. Habang nagmamasid si Sai kay Orochimaru, hindi niya alam na siya mismo ay pinapanood ng wood clone ni Yamato. Samantala, nagbubulungan si Orochimaru mag-isa, nararamdaman niyang tinatanggihan na siya ng katawan ni Genyomaru at malapit na siyang maubusan ng oras. Pero hindi siya masyadong kinakabahan dahil hawak pa rin niya si Sasuke. Si Kabuto naman, nagulat kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Naruto para lang mabawi si Sasuke. Para sa kanya, wala nang natirang Naruto, puro halimaw na lang ang nasa harapan niya. Napaisip si Sakura sa pangako ni Naruto sa kanya dati na ibabalik niya si Sasuke kahit anong mangyari. At dahil alam niyang hindi aatras si Naruto sa sinabi niya, tumakbo siya papalapit sa kanya habang umiiyak. Kahit binalaan siya ni Yamato, hindi siya nakinig. Nagsimula siyang magsalita kay Naruto, pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, hinampas lang siya ni Naruto gamit ang kanyang buntot. Napalipad siya sa ere at bumagsak sa lupa, sugatan. At bago pa siya tuluyang masaktan ni Naruto, mabilis na gumamit si Yamato ng wood release para igapos si Naruto gamit ang malalaking puno. Habang nangyayari ito, biglang lumapit si Kabuto kay Sakura. Akala ni Yamato, papatayin na niya ito, kaya't agad niya ring ginapos si Kabuto gamit ang kanyang kahoy. Pero nagulat siya sa sinabi ni Kabuto, hindi siya nandito para manakit kundi para gamutin si Sakura. Ginawa niya ang kanyang makakaya para pagalingin ang mga sugat nito. Habang palis si Kabuto, sinabi niyang pareho lang ang kanilang kalaban, ang Akatsuki. Ang dahilan kaya niya sila tinulungan ay para lang mabawasan nila ang miyembro ng Akatsuki para sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang makawala ni Naruto mula sa mga gapos ni Yamato. Wala nang ibang paraan, kaya ginamit ni Yamato ang Hokage-style 60-year-old technique, Kekuan entering society with bliss-bringing hands. Ginamit niya ang kapangyarihan ng First Hokage's wood release at ang kristal na kwintas na suot ni Naruto para pigilan at selyuhan ang chakra ng Nine Tails. Parehong nahirapan si Yamato at Naruto sa proseso, pero unti-unting bumalik si Naruto sa kanyang normal na anyo. Samantala, lumapit si Sai kay Orochimaru, sinasabing wala siyang masamang intensyon, isa lang siyang mensahero ni Danzo Shimura. Nagulat si Orochimaru na marinig ang pangalan ni Danzo, hindi niya akalain na buhay pa ito. Sinabi niyang handa siyang makinig, pero binalaan si Sai na piliin niyang mabuti ang kanyang mga salita dahil isang maling salita lang, patay siya. Pero ang sagot ni Sai, hindi niya kayang pumili ng tamang salita. Kasi trabaho lang niya ang ulitin ang eksaktong mensahe ni Danzo. Habang nakangiti siya kay Orochimaru, biglang nagpakawala ng espada ang Sannin papunta sa kanya. Tumagos ito sa kanya, pero hindi pala siya ang totoong Sai, isa lang siyang ink clone. Nainis si Orochimaru at sinabing wala raw modo si Sai, dapat daw, kung may mensahe, harapan itong sinasabi. Biglang lumabas ang totoong Sai mula sa lupa at sinabihan siya ni Orochimaru na patunayan na mapagkakatiwalaan siya. Habang kinukuha ni Sai ang laman ng kanyang bag, bigla siyang sinugod ni Kabuto. Nalaglag ang mga gamit niya sa lupa, pati ang isang sobra. Sinabi ni Sai na ang nasa loob ng sobra ay isang personal na mensahe mula kay Danzo para kay Orochimaru. Pagkabukas nito, inutusan ni Orochimaru si Kabuto na isama si Sai. Umalis silang tatlo nang hindi nila namamalayan na pinapanood lang sila ng wood clone ni Yamato. Samantala, sa kabila ng labanan, ginamit ni Yamato ang Hokage-style 60-year-old technique, Kekuan entering society with bliss-bringing hands kay Naruto. Unti-unti niyang pinigilan at sinelyuhan ang chakra ng Nine Tails hanggang sa bumalik si Naruto sa kanyang normal na anyo. Pero dahil sa proseso, sobrang sakit at nawala ng malay si Naruto. Napansin ni Sakura na sobrang lala ng lagay ni Naruto, lahat ng balat niya sunog. Agad siyang gumamit ng mystical palm technique para pagalingin ito. Habang ginagamot niya si Naruto, tinanong niya si Yamato kung pwede siyang turuan ng kanyang technique. Pero ipinaliwanag ni Yamato na siya lang ang may kakayahang gawin yon. Dahil nasa dugo niya ang DNA ng First Hokage. Dagdag pa niya, ang kwintas ni Naruto ay may espesyal na bato na kayang kontrolin ng isang Jinchuriki o Tailed Beast pero kailangan ng chakra ng First Hokage para gumana ito. Dahil sa gamutan ni Sakura, unti-unting bumalik ang balat ni Naruto at nagising siya. Nakita niyang umiiyak si Sakura at inisip agad na si Sai ang may kasalanan.
Akala niya, tinawag na naman ni Sai si Sakura na pangit o may kakaibang lakas. Sumagot si Sakura na totoo ngang tinawag siyang pangit ni Sai pero hindi niya binanggit ang tungkol sa lakas niya. Dahil dito, pinagsakloban ni Sakura si Naruto ng isang malakas na suntok. Pagkatapos nito, napansin nilang wala na si Sai. Ipinaalam ni Yamato na sumama si Sai kay Orochimaru at posibleng may ibang misyon ito na hindi nila alam. Habang naglalakad sila, napansin ni Naruto ang nawasak na Tenchi Bridge at ang malambot na lupa sa paligid. Nagtaka siya kung ano ang nangyari at bakit siya nawalan ng malay. Agad namang sumingit si Sakura at sinabing si Orochimaru ang nakapagpatulog sa kanya. Nainis si Naruto na natalo siya nang hindi niya nalalaman, habang si Yamato ay tahimik lang, naaalala ang babala ni Jiraiya na nawawalan ng malay si Naruto tuwing umaabot siya sa ikaapat na buntot. Sa hindi kalayuan, napansin nila ang mga gamit na naiwan ni Sai. Kasama ang pinakamahalagang gamit nito, ang lumang larawan sa kanyang libro na may kaugnayan sa kanyang kuya. Nag-isip si Sakura kung bakit niya ito iniwan at napag-isipan ni Yamato na baka nagmamadali si Sai nang umalis. Hindi pa rin makapaniwala si Naruto na traidor si Sai. Pero naalala ni Sakura ang babala ni Tsunade na mag-ingat kay Sai dahil tauhan ito ni Danzo, isang tao na hindi sang-ayon sa dating third Hokage at galit kay Tsunade bilang apo ng first Hokage. Sinabi niya ito sa grupo. At dagdag pa ni Yamato na posibleng may mas malalim na plano si Danzo, baka plano nitong pabagsakin ang buong Konoha. Naguguluhan si Naruto sa sinabi ni Yamato na may plano para sirain ang Konoha. Ipinaliwanag ni Sakura na hindi gusto ni Danzo si Tsunade dahil siya ang paboritong estudyante ng third Hokage at apo ng first Hokage, kaya dala-dala niya ang kanilang mga paniniwala. Sabi naman ni Yamato, si Tsunade ang pumili ng mga namumuno sa Konoha ngayon at lahat sila ay may parehong paniniwala. Dahil hindi sang-ayon si Danzo sa mga ito, malamang na nakikipagsabuatan siya kay Orochimaru para pabagsakin ang Konoha. Kapag nagkagulo, posibleng mapatalsik si Tsunade bilang Hokage at si Danzo ang papalit para baguhin ang Konoha ayon sa gusto niya. Napagtanto ni Sakura na kung dati ay nabigo si Orochimaru, ngayon ay may panloob na suporta siya mula kay Danzo at si Sai ang nagiging tulay nila. Kaya sabi ni Yamato, kailangan nilang alisin si Sai at sundan sina Orochimaru, Kabuto, at Sai. Pero may problema, hindi pa maayos ang paningin at kilos ni Naruto. Gusto sanang hintayin ni Sakura na gumaling siya. Pero sabi ni Yamato, iwanan na lang siya roon. Hindi sang-ayon si Sakura at sinabi na hindi iyon gagawin ni Kakashi. Sumagot si Yamato na magkaiba sila ni Kakashi at hindi na sila mga batang kailangang protektahan. Bilang shinobi ng Konoha, kailangan nilang higaitan si Kakashi at tapusin ang misyon. Biglang bumangon si Naruto at sinabing kaya niyang sumabay, kaya umalis na ang grupo. Habang naglalakad sina Yamato, Naruto, at Sakura sa gubat, nanlalabo ang paningin ni Naruto at muntik nang sumalpok sa puno. Sa huling segundo, nakaiwas siya, pero si Sakura, na nakatingin lang sa kanya, sinubukang umakyat sa mataas na pwesto. Ang problema, may sugat siya sa kanang braso, kaya nadulas siya at nahulog. Sinubukan siyang saluhin ni Naruto sa ere pero sumablay siya, kaya si Yamato ang umatras para sagipin si Sakura. Napansin ni Naruto ang sugat ni Sakura at tinanong kung paano ito nangyari. Mabilis siyang nagsinungaling at sinabing gawa iyon ni Orochimaru. Sinabi ni Sakura na ayos lang siya, pero inutusan siya ni Yamato na magpahinga. Kahit kanina ay nagmamadali siya, ipinaliwanag ni Yamato na iba ang pagmamadali sa pagiging pabaya. Samantala, patuloy pa ring sinusundan ng Wood Clone ni Yamato sina Orochimaru, pero naghanda ng patibong sina Kabuto. Gumawa si Kabuto ng bangkay na kamukha ni Sai at nilagyan ito ng kanai, shuriken, at explosive tags. Hindi sinasadyang na-trigger ng Wood Clone ni Yamato ang bitag, kaya naputol ang koneksyon niya sa tunay na Yamato. Sinubukan ni Sakura gamutin ang sugat niya pero hindi gumaling. Dahil dito, inutusan ni Yamato si Naruto na maging bagong combat partner niya at pumunta sila sa kakahuyan para magplano ng battle strategy. Pero pagkalayo nila kay Sakura, biglang huminto si Yamato. Tumingin kay Naruto at diretsahang sinabi sa kanya na siya mismo ang nakasakit kay Sakura.